Ha? Ako na yun. Ikaw na yung apo ko. Ako yung nawawala mong lolo. Oh, Kayo thank po you. yung owner mismo. Opo, ako na. Ako na rin mismo nagturo sa Oo kanya. nga ako eh, thank you. Sabi ko, Kamukha niyo si Bossing. oo nga eh. Sabi ko nga kanina sa kanya, ako yung nawawala mong lolo. Pwede. Ito, real talk to ha. Marami ring taong mga walang pakialam kaya nasasagasaan. So, good morning mga ka-SP at meron tayong isang tuturuan ngayon. Walang-wala, ang estudyante namin ngayon ay isang anak ng Vice Mayor dito sa aming lungsod, Quezon City. Anak ni Vice Mayor Gian Soto, si Sir Hugo Vicente Soto Deport. Tama? Deport. So, pag ikaw nagkaanak ka, di-fifth na. Di ba? So, tuloy-tuloy yun eh, no? So, ako, kilala mo ako. No, oo. So, ako yung kakambal ng iyong tito, ng lolo, si Vic Soto. Ha? So, ganun. Ha? Ikaw na yung apo ko. Ako yung nawawala mong lolo. Ha? Hinahanap kita. Oo, kita mo. Matagal na. Matagal na. O, kamusta kay Tito Vic, ha? Sige. Nag-hi ko si Tito. Oo. Tito Vic Soto, kamusta? So, ganito, bago tayo magsimula ng driving, dapat, total, naituro na rin namin sa theoretical yung blow bagets or ngayon kasi is Dr. Blow Bagsi. Before kasi nag-aral ka sa amin ng theoretical na online, tama? Okay? So, bago tayo mag-drive, baka kasi makalimutan mo, turuan muna kita ng basic. So, halimbawa, ikaw na lang mag-isa, magda-drive ka na, bagong ligo, papasok sa trabaho, sasakay ka, okay to gawin mo, no? I-start mo yung unit mo. O, sabihin natin na i-start na natin. Bago ka umalis, checkin mo muna yung paligid. Tingnan mo. Paligid ng sasakyan. Ikot. Bakit ka mo? Siyempre, unang-una, baka mamaya, dun sa bahay nyo, may kapatid kang maliit. Or balang araw, meron kang kapatid na maliit pa. Or balang araw, ilan? 2 years old. Yung 2 years old na yan, lalo na SUV ang sasakyan nyo. Pag nakasakay ka dyan, hindi mo makikita yon. Okay? Actually, merong artista dati na ang anak niya muntik mahagip. Hindi natin babanggitin yung pangalan. May driver sila, muntik mahagip ng anak nila. Ng sasakyan yung anak nila. Kasi hindi nakita. No? Buti na lang napasigaw yung boss na may bata sa harap. So, yun ang iingatan nyo. Pag ganyan lalo kalaki ang sasakyan nyo, SUV, ikot. Isa pa, baka may pet kayo sa bahay. Masagasaan mo. Patay na. Nilibing nyo naman na maayos. Okay. So, ganun, checkin nyo mabuti. Hindi pa pwedeng, lalo na ang disgrasya dyan sa garahe nyo, yung paalis na nagmamadali. No? Iwasan nyo magmadali kayo. Okay? So, ikot, check, lika. So, clear. Baka kasi umatras ka. Clear tayo. Yan. Okay. So, pwede ka nang umalis. Diba? Pero bago yun, minsan kasi, kahit bago ang sasakyan nyo, actually, ginagawa to ng mga matatanda pa. Kada alis, dapat anong chinecheck sa sasakyan? Oil and water. Okay? Turo na rin natin to, ha? Bukasan ng hood, familiar ka na? Hindi pa? O, anong dadrive-in mo? Anong sasakyan? SUV. SUV. Okay, kadalasan, halos lahat ng sasakyan, nandito ang bukasan. Minsan, nandito. Okay? So, makikita mo to. Anong logo yan? Logo ng gas. Ito na yung logo ng hood. O, sige, angat mo yung hood. Angat mo. Okay, o, halika. Tara mo. Buksan mo, angat mo. Okay? So, ganito, kaming mga matatagal ng driver, sandali lang, di ba? Okay. Hawakan ko lang, muna natin, tuturuan kita niyan, Ang hood kasi, dalawa ang lock niyan. Yung isa ron, yung binuksan mo, at ito yung secondary lock. No? Panigurado rin kasi to in case na magloko yung lock natin na may cable. Minsan kasi sa expressway, or pababa ka ng flyover, mabilisan ng takbo, may bagyo, may tendency baka umangat, no?
Kung wala na itong secondary lock, ang purpose niya secondary lock na yan, so sabi mo na sa expressway ka, umangat siya, hindi yan maangat. Yun ang purpose niyan. Okay? So kapain mo na, bigyan na kita ng idea, angat mo to. Oh, then taas mo. Isang kamay. Mabigat yan ha. Okay? Alam mo na ha. Oh. Halimbawa, mapunta ka naman sa ibang unit. Hindi ka. Dito tayo. Kapa. Okay. So lahat yan meron. No? Oh, sige. Alam mo na ngayon pagbukas ng hood ha. Pag sara, paano mo isasara? Sige nga. Sample nga. Sara. Oh. Mali yung ganun pagsara. Oh, buksan ulit natin ha. Ang tamang pagsara ng hood, hindi ganun kataas ha. Ganyan lang. Okay, bakit ka mo? Pag yung kasing dinidiin mo yan, magtataka ka, katagalan yan, wala isang taon, bigla mong obserbahan yan, may lumulubog dyan. Okay, lahat ng hood ha, bagsak. Huwag yung masyado mataas, baka may masira rin. No? Although, may mga stopper naman yan para pang control. Okay? So, ito ngayon, ito ang pinaka-importante. So, di ba, ang tawag dito is dipstick. No? Ano ba ang purpose nito? Itong dipstick na to. Makikita mo dyan yung sukat ng langis. Pero sa unang hugot mo, huwag mo munang pansinin yan. Kailangan punasan mo muna siya. Okay? Saka mo siya sukatin. So, bilang ka lang ng mga 5 seconds. Okay. Hugot. Pangalan mo? Hugo. Hugo. O, eto hugot. Hugo. Sir Hugo. Okay. Makikita mo, ito ang puno niya. Yung palatandaan na yan. Kaso medyo kulang. Nakikita mo? Napansin mo hanggang dito? Actually, hindi ang kulang. Kapapatay lang kasi natin ang makina. Ang tamang pagsukat, malalaman mo yan sa umaga na unang start mo. Kasi syempre, yung crankcase niyan, dun lahat yung langis niyan. Pag magdamag, mong hindi in-start, kinabukasan, tumulo na lahat yun. No? So, sa ngayon, kala mo kulang. Hindi yan kulang kasi kapapatay lang ng makina ibang langis nasa ibabaw pa. Okay? Tapos, dito naman tayo sa water reserve. Okay? Tignan mo siya. Wag na wag mong bubuksan, no? Pag mainit kasi pwede kang masabugan sa mukha. Dito naman kasi transparent naman siya. Kung makikita mo rito yung level niya, F means full, low. So, okay siya, puno naman siya, di ba? Mababa lang siya, pero pagka mas mababa pa dyan, magdagdag ka na, no? Actually, meron naman tayong tinatawag na PMS or Preventive Maintenance Service. Pwedeng dalhin sa kasa or sa mga auto repair shop para magpa-check naman lahat yan. Okay, alam ko naman may driver kayo, no? Pero iba pa rin yung ikaw yung boss, ikaw pa rin yung nakakaalam. Okay, so yun lang naman ang mga basic dyan, Sir Hugo. O, battery. Okay? Ano, ready ka na mag-drive? Ha? Game na? O, tara. Pero may experience ka ba kahit paano? Oo. Sige. Nakapag-atras abante ka na sa bahay nyo, sa subdivision? O, yun naman pala eh. O, tara. Game na. Ilan taong ka na, Sir Hugo? 18. Okay. Pagkasasampa mo lang sa sasakyan, check mo muna yung side mirror mo kung okay na ba, komportable ka sa height mo. Siyempre, matangkad ka. O, kita mo naman kung may mga parating na sasakyan. Yung gilid, okay naman. Okay. Okay, paalala lang ha. Ang dadriving natin ngayon is automatic transmission. Meron pa ring disgrasya rito. Napakadaling manehohin ng automatic transmission, pero yung disgrasya, mabilis din ang disgrasya rito. Paano ka madidisgrasya rito? Dalawa lang naman ang aapakan mo dyan eh. Compare sa clutch, sa manual transmission, 3. Clutch, brake, and pedal. Or accelerator. Dito naman sa manual, sa automatic, brake and accelerator lang. O ngayon, yung isang paa mo, relax lang. Hindi mo kailangan gamitin yung dalawang paa sa automatic. Kasi pinag-uusapan natin ngayon is disgrasya. Paano ka madidisgrasya? Minsan, may mga driver na ang akala inaapakan na preno. Pero yung palang inaapakan na pala is gas.
Okay? Mag-iingat tayo, ang dala natin SUV, napakalakas ng makina nito. Pag na-disgrasya ang SUV or bumangga, malaki ang damage nung mababangga natin. Tayo, liyamado tayo sa kalye. Pero yung mababangga natin, malaki ang damage nun. So baka mamaya pati yung tao or pasahero nung coaching mababangga natin, malaki rin ang damage nun. So doble ingat. Pag nataranta, anong aapakan? Brakes, not accelerator, no? Or gas, no? So okay. Okay, labas na tayo. Sir Hugo. Sigurado ka. Oo. Ikaw ba sigurado na rin? Hindi naman. Hindi naman. Alright, sige. So, nagdasal namang ikaw siguro kanina, no? Okay? Yun kasi ang pinaka-importante, no? Yung nagdadasal bago magmaneho. Ang sikreto lang sa ganyan masisigip na daanan is dahan-dahan lang. Titingin ka sa side mirror, kung tatama, Okay, maluwag? Sige, diretso lang manibela. Okay? Sige pa, labas pa. Alright, sige, labas. Sige pa. Kunin mo na yung isang lane na yan. Yan, forma mo na. Okay, wait. Okay, sige. So, tumitingin ka rito, dapat tingin ka rin sa kaliwa. Ang delikado naman dyan sa kaliwa, yung mga motor na sumusulpot. Balik. Yun, umapak na agad ang accelerator. At least, nabanggit mo nga kanina, kahit papano, nakakaikot-ikot ka na. Sina. So, pagkatao, bubusinahan nyo, minsan, eto, real talk to, marami ring taong mga walang pakialam kaya nasasagasaan. So, parang alam mo yung naghahanap ng damay. Baka kayo ay mabiktima. So, businahan nyo na lang sila. Tignan mo yun, naglalakad nakatalikod. Halos kalahati, di ba? Ops, pagbigyan mo na. Stop. Yan. So, mag-giveaway din tayo, no? Babae siya. Babae, di ba? Gentleman. Yes, dapat maging gentleman tayo sa kalsada. Okay? Sige, overtaken mo yan. Yan. Reminder lang pag mag-change lane ka, yung overtake ka, tingin ka sa side mirror. Alam mo kung ano unang mababangga mo doon? Motor. Ang motorcycle, hindi naman lahat, pero talagang lahat ng butas, pag may butas, papasukan yan. Umo-overtake na tayo, overtake pa yan, signal, turn right. Nakikita ko naman, mukhang nakapag-practice ka na. Pero advice ko lang muna, dahil sa baguhan ka, huwag ka muna magmadali. Masyadong agresibo yung apak mo ng accelerator. Eto tayo ngayon, syempre may driver kayo, tinuruan ka kahit paano, no? Pero bilang driving school, dumaan muna tayo sa tamang proseso. Dahan-dahan ang apak ang accelerator. Yan. Kumbaga, i-back to zero muna kita, Yan. Yan yung tama kanina. Wag ganon, Okay. Signal tayo sa kaliwa kasi U-turn tayo. Kuhanin hindi, abante pa. Kumbaga sisingit na tayo rito. Ayan, dito ka sa likod nitong Fortuner. Preno, dahan-dahan, minor. Okay. Pagsasabihan talaga kita, mabilis ka, sige, abante ng konti, dahan-dahan. Teka lang, mali na yung forma ng mukha mo, nakaganon ka, umaabante ka. Paano dito? Tingin lang, ras ganon, Tingin, Okay? Sige, tingin. Okay, abante. Forward. Sige, tingin, kaliwa, kanan, kaliwa, ang tagal mong tumingin, tingin sa kaliwa. Okay yung shoulder check, pero pag umaabante ka, titingnan mo pa rin yung harap. Kasi baka mamaya yung sasakyan mo sa harap, nakahinto na. Okay yun, maliwanag yun, Tapos reviewin mo tong tinuturo ko sa'yo, tong vlog natin na to, para, yung pala, dapat tingin pa rin sa harap. Okay? Signal tayo sa kanan, kakanan tayo. Signal. Malayo pa lang, dapat sumisignal na tayo. Hahanap tayo ng papaparkingan muna dyan sa gilid, na saglit lang. Okay? Kaso may nakalagay. Ano yung nakalagay? Ano ibig sabihin yan? No parking, no? Pero may nakapark. Papaalalahanan kita. Ang pagpapatakbo ng matulin, depende yan sa kondisyon ng kalsada.
Okay? Nandito tayo sa hindi naman to tawag dito, nandito tayo sa city driving, dapat mas alisto tayo. Pero pag nasa expressway ka naman, dodoblihin mo yung pagiging alisto mo. Pag nabangga ka sa expressway, malaki ang tendency tumaob ka, no? At mas malaki ang damage. So ngayon, again, nakakailang ikot na tayo. Medyo pag sinabi ko na alalay muna sa apak ng accelerator dahil baguhan ka pa, alalay lang. Huwag masyadong maliin. Okay? Yun muna ipakita mo sa akin. Tapos mamaya pagka ilang session na tayo, bilis na tayo. Hanap tayo ng mas magandang kalsada, doon tayo magmabilisan. Okay na? Okay, bro? Sige, nagkakaintindihan tayo, ha? Alright, sige. So ngayon, Sir Hugo, nandito na tayo sa EDSA, southbound. So ikot tayong EDSA, tsaka magke-Quezon Avenue tayo. Okay, sige. Abante pang konti kasi masyado tayo malayo yung distansya. Yung mga ganitong takbuhan, isang kotse pagitan. Kasi dito sa Pilipinas, pag masyado malayo yung distansya, sisingitan ka naman. Okay. Sige, clear. Yan. Yun, okay yun. Yung ganong apak, ha? Hindi gigil, ha? Kasi sa pagmamaneho, may bulaga na tinatawag dyan. Mabubulaga ka na lang. May tao pala or may sasakyan na nakahinto. Pero yung ganong apak mo, hindi ka nagigil masyado. Sasanay na ako sa school ninyo. Oo, thank you. Kaya nga sabi ko sa'yo, pagka mayroon kang sakay, yung kasi ang gusto kong mangyari sa mga estudyante ko, dapat komportable yung pasahero mo sa'yo. Kasi kung ikaw kaskasero ka, hindi matutulog yung pasahero mo. Babantayan ka lang ng papa mo. Yeah? Anak, baka tayo madisgrasya. Pero kung nakilala ka na niya ngayon sa pagmamaneho na safe, may peace of mind siya kahit na ikaw lang mag-isa, alam niya safe ka magmaneho. Papayagan ka niya pag nagpaalam ka. Tama. Diba? Magsi-circle tayo, tuturuan kita kung paano ang laro sa circle, ha? Yung kung paano magmaneho dun sa circle. Roundabout? Yes, runabout. Straight solid line pa siya, diretso muna. Sige, accelerate. Ito tandaan mo, ha, pagka straight solid line, bawal magpalit. Yun, nagpalit siya. Pwede siyang ulihin ng importer niyan, di ba? Tsaka hindi yan safe. Di ba? Napansin mo yung pagkakaiba ng straight solid line sa broken line, ha? Yan ang proper. Although marami talagang gumagawa kahit straight solid line lumilipat, wala naman nangyayari, di ba? Pero tandaan mo, pag nagkaroon ng aksidente, doon ka mabubutasan. Bakit siya lumipat? Alam mong straight solid line. So ganun ka din, pag naka-aksidente ka or na-aksidente ka, pwede nating sisihin yung kabanggaan mo. Lumipat siya, nakita mong straight solid line. Okay, sige. Pila ka lang sa Innova. Tanong ko nga pala, paano ka nakapag-enroll sa amin? Sino ang nag-recommend? Joe. Itong driver nyo? Alam mo ba, si neutral mo muna, nung vice mayor pa ang papa mo, kasi ang mga kuya ko, tatay ko LTO eh. Papa mo si lolo mo pala, si Tito Sen, no? Alam mo yun, syempre minsan ipaparehistro sa amin yung mga sasakyan nila. Kaya minsan naalala ko, binabati lagi ng lolo mo, ni Tito Sen, yung mga kuya ko sa LTO pagka doon sa Itbulaga nung araw. Kasi kami yung contact nila sa LTO. Yan. So, kamusta kayo, Tito Sen? Ako po yung kapatid ni Kuya Robert. Nice, Kuya Richard. Yung kaibigan nyo po sa LTO, sa Traffic Adjudication Service, tsaka Motor Vehicle Inspection Station. Yan. Kamusta po kayo, Tito Sen? So, ito, approaching na tayo ng roundabout, no? Or Quezon City Circle. Yan.
Alam mo, maganda yung positioning mo, ha? Pero eto, no, eto yung motorcycle lane na tinatawag. Alam mo naman dito sa atin, no? So, lipat tayo din sa kabila. Sundin pa rin natin kahit papaano. Oh, hindi ka nag-signal, ha? Napapansin ka niyan, yung driver mo. Okay, alalay, ha? Okay, sige, pasok. Clear. Oh, dito lang muna tayo sa lane na to. Huwag mo munang sasagarin doon. Oh, sige. Lipat ng lane. Sige, tingin sa side mirror, ha? Pagka lumilipat, ha? Malilikutan sa sakyan dito, Sir Hugo sa circle, ha? Ayan, may bus, ha? Ito na yung sinasabi ko kanina. Tumitingin tayo sa kaliwa sa side mirror, pero baka nakahinto na ang sasakyan sa harap natin. Kaya, bilisan na. Okay, sige. Forward, accelerate. Doon ka alis to sa circle. Maya't maya, titingin ka sa side mirror, pero bilis agad ng mata sa harap. Change lane tayo sa kaliwa. Signal muna. Yan. Clear? O, yan. O, dito lang tayo. Ganito ang sekreto sa pag-change lane na hindi ka madidiskrasya. Signal ka muna ng ilang seconds. Then tingin sa side mirror. Bilang mga 5 seconds, clear, saka ka lumipat. Hindi yung maisip mong kumaliwa, kaliwa. Maisip mong kumanang, kanan. So, hindi ganun, ha? Mga 5 seconds, mahaba na yung 5 seconds na yon. Marunong ka na, congratulations. Pwede ka na mag-isa. Basta yung sinasabi ko, ganito lang pagmamaneho, ha? Pag masyado kang agresibo sa kalsada, yan ang nalalapit sa aksidente. Ha? So, drive safe lang. Pagka kayo gusto niyo mag-aral, nandiyan na yung Majesty Driving School. Oo. Yung kapatid pala niya, yung kakilala ni Mang Edwin dati sa LTO. Talaga, sino? Robert Lugto. Si Lugto, kilala ko. Ayun, kapatid mo? Kapatid pala Asan na siya? Mga retired na. Oo, pero... Nasa Marinduque. Okay. Oo, pag lumalapit kami, kahit si Tito Sen, kapag Opo. lumapit yan, si Lugto lagi ang hinahanap namin. Ay! Oh, Kayo thank po you. yung owner mismo. Opo, ako na. Ako na rin mismo nagturo sa Oo akin. nga ako eh, thank you. Sabi ko, Kamukha niyo si Bossing. oo nga eh. Sabi ko nga kanina sa kanya, ako yung nawawala mong lolo. Pwede. Pwede, kuya lang. Kuya lang. Kamusta po siya? Okay naman po. Okay naman ho siya. Ang ginawa, Ganun. ang ginawa ko lang, kasi kung mga ibang estudyante namin, push ako ng push. Siya, control ako ng control. Majesty Driving School. Palagi kang safe sa kada biyahe. Mga dami na magturo ng disiplina. Maging responsable sa manibela.